Magandang umaga. Ako po si Bitag Din. Kasama ko ngayon si Bitag Tonet at si Bitag Kate. Kami po muna yung pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag ipabitag mo. Pero bago tayo magsimula, bago natin imbestigahan ang mga sumbong, nais muna nating pasalamatan ang ating mga bitag partners sa public service. Panoorin muna natin to. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of cafe. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga sponsors na patuloy pong nakikipagtulungan dito sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kami po ay matatagpuan sa Richwell Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. So, umpisa na natin. Anumang problema, reklamo at sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon ng nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pinay sa bansang Malta nag-alok ng trabaho. Higit 500,000 pesos ginastos ng mga nagrereklamo. Grupo ng empleyado bumagsak sa yearly exam ng kumpanya, tinanggal sa trabaho. Driver nag-coffee break. Truck umandar. Driver nalagay sa alanganin. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Laging pinapaalala ng bitag sa mga publiko, maging mapanuri sa mga nakikilala at nakakatransaksyon online upang maiwasang mabiktima ng panloloko. Ang grupo ni Melanie lumapit sa bitag matapos maloko ng isang recruiter na kanilang nakilala sa social media. Ayon kina Melanie, pinangakuan daw sila nito ng trabaho sa bansang Malta. Subalit matapos makapagbigay ng malaking halaga, tila napako raw ang pinangakong trabaho sa kanila. Detalye ng sumbong, panoorin natin. Kakilala po ako ng taga-baryo namin na siya po ang nag-refer sa amin kay Ma'am Luis na recruiter papuntang Malta. Kaya po nagkakakilala po kaming tatlo. Pinakilala namin po si Ma'am Kenny kay Ma'am Luis din po. Kasi po, nung time po na hindi na po namin maantay yung UEC namin na pinapangako, inalok po nila yung fixer sa amin. Kaya po namin nakilala si Ma'am Kenny. Bali po, ang magiging papel ni Ma'am Kenny po sa amin, siya po yung may contact sa loob ng immigration. Siya po ang sasama sa araw ng flight namin. Sa misis ko naman po, bali hindi ho siya na-issuehan ng OEC. Kaya pagdating ng immigration, na-offload po siya ng 2 beses. Bali, yung sa akin po, yung pangako po sa akin ni Ma'am Luis na i-re-visa po ako, i-re-apply, yun po. Ang tagal na po na sinasabi niya yun, pero hanggang ngayon po ay wala pa rin po na nangyayari. Kaya po humingi po kami ng tulong kay Sir Ben Tulfo po para po sana po ang gusto na lang namin mangyari is makuha po yung mga naibayad namin. Yun lang po. Salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Yan, makakausap po natin ngayon ng live sa ating studio si Ma'am Melanie Patricio, Ma'am Judeline Lopez at Zandro Tagaban. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po.
Okay. Siguro, bago natin kausapin isa-isa, no? Magbibigay muna kami ng ilang detalye hinggil sa kanilang sumbong. So, unang-una, si Miss Melanie Patricio. Ayon sa kanya, taong 2019, pero mga ibang bansa, sa tulong ng isang kabaryo na nasa bansang Malta, ni-refer or nakilala niya si Luis Mifsud, isang recruiter na kaya raw siyang tulungang makapagtrabaho sa bansang Malta. Ayon kay Melanie, sa social media lang niya nakakausap si Luis at sa online lang din ang kanilang transaction. Taong 2020, pansamantalang nahinto ang kanilang transaksyon dahil sa pandemya. Nito namang 2023, muli daw nagmensahe si Luis kay Melanie at sinabing interview na nito sa employer na nasa Malta. Kaya naman muli raw itong nagbigay ng pera para makaalis. So, ito na yung nangyari. September 2023, paalis na raw dapat si Melanie pero hindi ito natuloy dahil wala siyang Overseas Employment Certificate o OEC. So, yun, tama po ba yung detalye na? So, yung kasamahan nyo naman, si Miss Judeline. Ako po. So, kayo naman nag-apply rin, no? Anong year kayo nag-apply? 2022 naman. So, ikaw yung nauna. Tapos, magkakakilala ba kayo? Hindi po. Hindi kayo pero pare-parehas kayong parang nabiktima. So, ikaw naman, kamusta naman yung application mo? Nagbayad ka? Opo, nagbayad. Na 270,000 pesos. Okay, so mamaya, iimbestigahan namin yung mga reklamo ninyo, ha? So, kino-confirm lang namin yung base sa mga detalye na natanggap namin. Okay, so taong 2023, na-expire yung employment visa. Ibig sabihin, may visa ka na. Opo. Tapos na-expire kasi hindi ka rin nabigyan ng OEC o yung Overseas Employment Certificate. Ngayon naman, kasama rin natin yung asawa naman, no? Si Mr. Zandro, which is yung asawa naman is si Miss Jocelyn Tagaban. So, nag-apply rin sa bansang Malta. Okay? So, same din, nakilala nyo, Luis. Iisang tao lang yung inyong hinahabol. Isang tao, okay. So, ayun yung reklamo nila. Oo. So, May 2023, nag-apply po yung asawa ninyo? Tama. Tapos, wala naman daw naging problema. Tapos, until nung July 2023, na-expire rin yung visa, yung employment visa, kaya nagpatulong na magkaroon ng fixer. That's the term, fixer. So, may pinangalanan dito, Abraham Cortez, na tutulong daw na sa loob ng immigration, magpapaalis sa kanila. Then, October 2023, another fixer. Kumuha ng tulong ng isa pang fixer na ang pangalan is si Kenny Kane Barreta, na makakasama or tutulong nyo raw para makalipad. Subalit na offload. Offload din. So, yun, isang tao lang, ma'am, yung hinahabol nila. Din tatum na pag pupunta ka sa ibang bansa, lalo na katulad nito, Malta is part ng Europe. Napaka-importante ng OEC na tinatawag nila. Kasi yun yung magiging basihan na talagang trabaho yung punta nyo doon. O importante kasi yung sponsor no? Yung sponsor kasi lalo niyan direct kayo. Hindi naman kayo dumaan ng agency. Hindi rin kayo dumaan ng DMW. So nag-direct kayo papunta roon. So, yun ang nangyari sa kanila. Hindi na offload sila pare-pareho, no? Siguro may mga red flags yan kung bakit, anong dahilan. Pero ang unang tanong sa kanila na Sir Ben, nung nakita po kayo, is kung magkakakilala ba kayong tatlo? Hindi po. Paano na lang kayo Nagkakilala? Nagkakilala po kami ni Sir Sandro po dahil po sa asawa niya kasi same agent nga po kami. Tapos dun sa batch po namin kasi parang dalawa lang po kami na hindi nakaalis. So nung nakabayad po kami ng fixer kasi hindi rin po kami nakaalis kaya nag-usap po kami through online din po kasi magkalayo po kami ng bayan. Ano dapat yung trabaho niyo sa Malta? Cleaner po ang nakalagay doon. Hotel cleaner po. Hotel cleaner. Opo. Kayong tatlo, kasama yung asawa mo, sir? Yes. Pero ang tama ba ako ng pagkakaintindi? Never, etong mga transaction nyo, yung mga pinakita natin sina Abraham, si Kenny Kane. Yung mga fixer daw. Mga Pinoy to. Yes po. Na nasa Pilipinas, of course. Si Ma'am Luis lang po ang nakabase na ng Malta. Yung Luis ay, sino naman si Luis? Yan po si Ma'am Luis, yan po talaga yung nag-recruit. Pinaka-agent namin. Siya po yung nagre-recruit ng mga
papaalis, gustong pumunta ng Malta. Anong status niya sa Malta? Ano siya sa Malta ngayon? Nakapag-asawa na po siya ng Maltese doon, so doon na po siya nakabase. Pero Nagtatrabaho, may agency, totoo bang may kakayan siyang mag-recruit ng tao? Totoo bang may mga napapunta na sa Malta? sa kaalaman namin, sir, wala naman pong nasasabi na may agency siya doon. Basta nakilala lang po namin siya na as nagre-recruit, nagpapalipad siya ng Pero may papuntang mga Malta. ano na, May nakapunta. mga nakaalis naman po. Oh, I Okay see. sila ron. Yung iba po, doon sa mga kaibigan ko po na nandun, yung iba po, part-time lang po yung trabaho nila doon. Ikaw ba, ma'am, first time mo mag-OFW o balak mang ibang bansa? Kayo po? First time ko lang po. So, hindi mo kabisado yung dapat proseso? Hindi po. Naniwala ka lang sa mga sinabi ng mga kausap mong recruiter? Kayo, sir, yung asawa niyo po, first time po ba? Nasaan ang asawa mo ngayon, sir? Nasa Russia po siya, ma'am. Nasa Russia. Buti nga po kinuha siya ulit nung dating employer niya. Nagtatrabaho po sa Russia? Nagtatrabaho sa bahay din po siya ngayon, ma'am. So after hindi siya, yung ibig sabihin, hindi siya nakaalis from Malta, sa Russia na lang siya nag-apply. Bali, timing naman, ma'am, tumawag sa kanya yung sa Russia. So, inoferan ulit siya. Pero hiwalay na ano po. Hindi, pero anong po nauna, yung Malta o yung Russia? Yung Malta po talaga. Ay, yung Malta talaga. Nakatutok siya sa Malta. Swerte lang na nagkaroon ng offer yung dati niyang sa Russia. So yun ay may sponsor talaga siya. May amo siya doon. Yes, ma'am. May Opo. OEC siya na tinatawag Yes, ma'am, natin. na-issuean po So siya sure ng talaga na may gobyerno. trabaho siya ron. Opo. Unlike dito sa Malta, wala eh. Hawak kayo lahat ni ni Luis Mifsud. No? Parang siya yung magiging ano nyo doon, sponsor. Magpapaalis sa inyo papunta roon. Which is mali, ma'am. Tama. Yes, Hindi dapat dapat, ganun. Kung may sponsor ka man doon, dapat may agency pa rin na panggagalingan dito. Or diretso sila dun sa employer na magda-direct hire sa kanila. Yes, Pero medyo red flag din po yung ganun kasi nung in-explain sa atin din ng mga kausap natin sa immigration, talagang government to government, ma'am, ang pag-a-apply. Yes, Hindi government pwedeng to tao government. sa tao kasi ibang bansa eh. Tas Europe pa yung pupuntahan nila. Tama. So, hindi natin kabisado yung mga proseso dun. So, dapat, hinahayaan nyo na government ang mag-asikaso sa inyo. Kayo po ba, sa lahat po ng prosesong ginawa nyo, nakabisita po ba kayo sa DMW, sa POEA, or lahat online transaction? Hindi po. Oh, di ba? Siguro ang tanong natin sa kanila kung alam niyo ba yung tamang proseso dapat. Hindi na po, sir, kasi nag-base na lang po kami kasi may napapaalis naman. So parang ang nangyari po, nagtiwala na lang din po kami kasi po may mga nakaalis. Magkano nilabas yung pera? Yung sa akin po, nung 2019 po, nag-down na po ako ng 60K para sa processing fee. Ngayon po natigil yon, nag-resume sila ng 2022 po, ng December. Tumawag po itong Jeremy na, yung kakilala ko po, na Yung sinasabi kabaryo. ko kayo, oo po. Okay. Nag-update po sa GC namin na magkakaroon daw po ng interview sa January. So yun po, na interview po kami ng January 20 afternoon. Nagbayad po kami ulit ng 60K for ano naman po yun, sa visa, permit po na manggagaling sa Malta at saka po yung sa mga ID, yun na po, yun yung 60K. After po noon, nagpa-medical po kami ng February, then hindi ko na po matandaan yung exact month po kung kailan po kami nagbayad ng 120 para po sa UEC. Napakadami nilang binayaran. Kaya nga. Ang Hindi laki naman nung nilabas. binabayaran yung OEC, ma'am eh. Yes po. Oo, employment kasi yan. Doon na sa employer yan, ipapadala na dito kung talagang may trabaho. Nagtatanong naman po kami, ma'am, doon Ini-issue sa lang po mga, kasi yung mga opo, papeles sa mga na ano, nandun. ini-issue lang yan, hindi yan Ang sabi binabayaran. naman po kasi, sundin na lang daw po yung sinasabi. Ganun naman po. Sino Kaya, nagsabi niyan? Si Kuya Jeremy po. Na nasa Malta na Opo. rin. So sa lahat ng process na yan, ma'am, hindi kayo nagduda kung tama ba itong ginagawa namin? Ano ba to? Mayroon naman po 50-50, kaya lang po parang nang pinanghawakan lang po talaga namin yung mga nakaalis po talaga. Pero may pagdududa na rin po. Kumbaga, kumapit sila sa patalim. O sa panahon ng pandemic, medyo mahalaga ang pera. Tapos na. nung ano po, nung 2019. Opo. Oo, ito na yung papasok ng pandemic. Opo.
Tapos nung nung nakabayad na po kami ng 120, ang sabi po, antayin namin yung schedule para ma-process yung OEC namin, ma'am. Hanggang sa palapit na po ng palapit yung expiration ng visa namin. Siguro kasi mga September, may mga pa-expire na po ako kasi November 4. Bali po ang nangyari noon, nung hindi po namin alam, ma'am, na may nakakaalis na pala na in-offer na fixer. Bari, sinisekreto po. Si Luis din ba ang sa inyo, nagbigay na instruction na lumapit sa fixer? Yung mga nauna po, siya po yung nag-offer doon kay Ma'am Kenny King po. So yung mga nakaalis po na gumamit po ng fixer, si Ma'am Kenny po ang contact niya. Actually, kasi kapag lumapit ka sa fixer, napakalaki ng risk talaga eh. Kasi kapag kunyari, hindi tumupad sa pangako, paano mo siya hahabulin? Yes. Hindi naman talaga siya taga-gobyerno. Saka talagang illegal yan. Opo. Diba? Yes, Siguro mali. alam nyo naman yun, ma'am, na Opo. illegal ang fixer. So, although yun nga, kumapit kayo sa patalim dahil nga Sa alam nyo na may kagustuhan nila. nakakapunta talaga sa Yes iba. po. So, ito yung nangyari. Kayo ba lumapit na kayo sa barangay? At, Nung lumapit po kami sa barangay ni Ma'am Kenny. Mm-mm, Kasi, ng fixer. Opo, nakapagbayad din po kasi ako sa kanya ng 185. Oo. So, sa barangay Para ni sa Kenny, fixer saan yung po. barangay na yun? Giginto, Bulacan po. Okay. So, Opo. nagkaharap-harap kayo? Nung November 17 po, nagpunta, 15 po, nag-usap-usap kami na magreklamo po sa barangay nila. So, pumunta po kami. Kasama ko pa po yung asawa niya noon kasi hindi pa siya naka-flight. Okay. Tapos, inisked po kami ng November 17 sa barangay. Ang nangyari po, ang humarap lang po sa amin doon yung asawa niya kasi may importanteng inaasikaso daw po si Ma'am Kenny kaya yung asawa niya yung... So, hindi nyo nakaharap si Kenny Yes mismo? po, hindi po. Siguro, tawagan natin, ma'am, yung yung barangay. Yun po, nagkaroon po Para kami ng agreement doon na Sige. ang sabi niya, maghuhulog na lang daw po siya monthly. So, nung December 30 po sana, yung first na hulog niya dun sa usapan namin, hindi po nakapagbigay. Nakikita ko, aware kayo no? Na sugal yung ginagawa nyo, aware Yes kayo. Tama po? Aware kayo na sugal yung ginagawa nyo. So parang suntok sa buwan, sige, tingnan lang natin to. Total may nakaalis naman, baka totoo. Yun yung pinanghawakan nila. Yun yung pinanghawakan ninyo. Parang nabulag na lang sila na whether tama o mali yung proseso, hanggat may nakakaalis, pumayag din naman din kayo. Tama po. Goods Yes ito. po. Kasi po yung sinabi na, kasi inalok din po talaga sa akin kung willing ka bang umalis na with escort, sabi po nila. Parang naisip ko na po noon na illegal na nga po kasi ganun po yung pag-alis ko nun sa Korea nun. Pero nakaalis po ako. O, ex-OFW ka naman. Opo. So yung Opo. batayan mo, Opo. yung panahon na yun. Opo. O bakit naman po kayo hindi nakaalis this time? Ang nangyari po kasi noon, Nag-expire na yung OAC mo. hindi pa po nag-expire yung visa ko, ma'am. Nung hindi po ako mapaalis ni Ma'am Kenny sa fixer po, parang kinontak ko po ulit si Ma'am Luis kung matutulungan niya ako kasi parang wala na pong nangyayari sa in-offer na Ngayon po, ang sabi niya sa akin, nakapagbayad ka ba kay Kenny? Opo, magkano? Sabi niya, 185. Ang sabi po niya sa akin, i-refund ko daw kay Ma'am Kenny yung naibayad ko, papalisin daw po niya ako. Ngayon po, syempre, ang hirap pong mag-refund. Sa totoo lang po, pahirapan po, mangyak-ngyak pa po. Tapos nung sinabi ko po sa kanya, paano po ma'am, pag hindi ko po na-refund yun, hindi na po ako makakaalis. Ginanon ko po siya. Ang sagot niya po, basta i-refund mo. Tapos nung palapit na po yung expiration ng ko, kinausap ko po siya ulit. Hindi po namin kasi siya nakakausap ng tawag, puro message po. Si Ma'am Luis. Sabi ko, ma'am, update po. Kailan po ako a-attend sa agency kasi sabi niya, may agency ako na nakausap dyan na magpa-process ng OEC mo. Basta kunin mo yung pera mo kay Marian. Magkano po ba ulit, ma'am? Hindi, ang babayaran basta ko? hindi ka nakaalis kay Kenny Kane. Opo. Kumbaga, Nagbayad nagre-refund siya. ka. Okay. Pero si Luis ba, ibinato ka ulit sa another fixer? Hindi na po. Yun yung, Parang ang inanon niya po sa akin nung
magte-refund ako kay Ma'am Kenny, may agent, parang siya din po yung nangako na magpapalis sa akin, kaya ano. Okay. Pero mamang tanong ko, si Kenny Kane, kanino mo siya nakilala? Di ba kay Luis din? Luis. Opo. Oh, so walang kontakan si Luis tsaka si Kenny? Kung anong status mo? Pag nung... Hindi, yun ang tanong ko, ma'am. Meron o wala? wala? May kontakan o wala? Mayroon din po. Oh. So dapat natulungan ka kung sa refund lang o kaya na-follow up ni Luis yung status mo kay Kenny. Hindi naging ganun ang nangyari. Kasi lumalabas, ma'am, si Luis Mifsud talaga na nasa Malta. Siya talaga yung pinaka-main Yun recruiter nga eh. dito. Yun ang main recruiter mo eh. Tapos siya rin ang nag-endorse. Hindi mo naman makikilala yan si Kenny, Kung hindi si Kenny sinabi ni Kane, kung Luis. hindi rin in-endorse siya yun ni ano. Unless ikaw naghanap sa kanya. Ikaw yung ano na, o tulungan mo ko, i-fixer mo ko. Hindi naman ganon. Ang mga perang pinadala nyo bank transfer lahat. Opo. Kasi nga hindi mo naman nakilala ng personal to mga Opo. to. Same din po sa inyo, ma'am. Sa inyo din po. Ganun So, kalaki, pare-pareho, ma'am. ganun nga. 60, 120, siguro halos 500,000 yung mga nalabas nila. Opo, kasi Para po lang ako, makapuntang Malta. nabayaran ko rin po pati plane ticket ko, ma'am. Kaya po So may umabot ticket din. na siya. So talagang paalis ka na. Oo. Pinabayad lang po pero wala pong Walang ticket. booking na naganap. Kanino ka nagbayad ng plane Kay ticket Ma'am mo? Luis po. Kay Luis din. Opo. Si Luis talaga. Si Luis talaga Siya natin to. ang habulin talaga natin so, dito. Anyway, Saka- nabanggit nyo po na nagpabarangay na kayo, tama? Yes po. Dahil kay Kenny Kane na nagpanggap ay naging fixer nyo. Opo. Nagbayad kayo ng pera kay Kenny Kane pero hindi niya tinupad yung usapan. Ganun lumalabas. Pero inaano natin ha, mali si Kenny Kane dito. Kung sino man si Kenny Kane. Mali po yung pag-fixer. Alam natin yan, alam nyo rin Yes. yan. So, titingnan natin. Makakausap ata natin sa kabilang linya si Kapitan Manny Hosom ng Barangay Santa Cruz, Liginto, Bulacan. Taga dito si Kenny Kane, tama po? Opo. Kapitan Manny. Hello po. Apo, magandang umaga po, Kap Manny. Si Kate po ito sa hashtag Ipabitag Mo. Live po kayong napapanood ngayon sa mga social media pages ng Bitag, sa IBC 13 tsaka sa CLTV po. Kap, baka pwedeng pa-off kami ng monitor kasi nag-feedback lang po para magkarinigan tayo ng maayos, Kapitan. Excuse lang po, ma'am. Handle lang po. Sige po. Okay na po, ma'am. Okay na po. Yan. Okay na po, Kapitan. Pakilakasan na lang po ng boses. Okay po, ma'am. Good morning po sa inyo lahat, sa lahat po ng tagapinig. Opo. Lalo po sa kay Idol Ben Opo. Sa ngalan po ni Sir Ben, Kap, makikipagtulungan lang kami sa barangay ninyo. Kilala niyo po ba si Kenny Kane Marian Barreta? Opo, isang kabarangay ko po dito sa aking sasakupan po yung tao po na yan. Opo. Residente niyo to, Kapitan? Yes po, ma'am. Okay po. Nabanggit po nila Ma'am Melanie na nasa studio namin ngayon na nagpabarangay na daw po sila sa inyo. Ano pong nangyari dun sa mga patawag na nagawa ng barangay nyo, Kapitan? Opo, ang sa pagkakatanda ko po ay last November po sila nagpabarangay, November 14. Tapos nagpatawag na po ako ng November 17. Noong November 17 po ay unang pong pagharap nila ay hindi po dumating si Kenny Kane. Sumunod pong patawag, ang dumating po ay yung kanyang kinakasama po, ang naging representante po ni Kenny Kane. Na doon po sa aming pag-uusap, yun nga po yun nga nakakuha ng 180,000 daw po na para makaalis si Ma'am Jocelyn. Ngayon po, si Ma'am Jocelyn po ang humarap po sa kanya, yung kanyang may bahay po yata. Ang kaharap. At nung nagpapadala po ng pera si Ma'am Jocelyn ay sa account yata ni Luis. Ni Ma'am Luis po napapasok yung pera. Yung taga Malta, Ma'am. Yes po, yung taga Malta. Ngayon po, ang sa totohanan ay sinusubukan kong tawagan muli kahapon si Kenny Kane dahil nga pinapuntahan ko na sa bahay niya, wala raw doon. Kinuha ko yung number, ayaw sumagot. May nag-text lang po sa kagabing na number na wala raw po siya rito sa Bulacan at may inaayos daw po siya sa ibang lugar. Ewan ko po kung ano po yung inaayos niya. Na hindi nga raw po siya ang dapat habulin nila dahil si Ma'am Luis po ang kanilang katransaksyon. Yun po yung pagpapaliwanag po ni Kenny Kane sa text lang po niya. Although hindi po kami nagkausap ng personal.
Alam nyo, Kapitan, na nagpapasalamat kami dun sa tulong na binigay nyo rito sa mga nabiktima po nitong mga taong to. Pero naiintindihan din natin, Ma'am Tonet, na hindi na pang barangay yung issue kasi. Opo. Diba? Medyo malaking issue na siya, sir. Kung ang sabi nga ni Sir Ben, possible illegal recruitment, yung nangyari talaga. Siguro, dahil wala nang malapitan tong mga biktima, nagpabarangay para makasingil. Pero kami naman, Kapitan, yung tawag naman po namin para dun sa mas malaking issue. Para dun sa illegal recruitment na sana, yun nga po, tulad ng ginawa nyo, binisita nyo yung pamilya or yung bahay nung Kenny Kane para matanong din sana siya kung bakit niya ginagawa tong mga ganitong pag-fixer. Opo. Kap, first time po ba kayo nakatanggap na ganitong sumbong dyan? Opo, first time po. So, first time lang tong mga tong tatlong tong nandito sa amin ngayon. Opo. So, opo, wala opo. pa namang ibang nagko-complain kay Kenny Kane. Although may nag-complain na po sa kanya dati, personal na utang lang po niya. Pero yung dito sa about recruitment, Wala po, wala. First time pa so lang first po time yan. lang po. Opo. Pero nagsabi ba siya na willing ba siyang harapin tong mga to dyan sa barangay? Noon pong nagkaharap nga po kami, yung kinakasama niya, willing naman po. Kaya lang nga po, ang sinasabi daw po ni Kenny, ay hindi man po siya ang dapat nang habulin nila, kundi yung si Luis. Sa totoo naman po, nakita ko po yung may sinumpang salaysay pa po rito si Ma'am Jocelyn, talagang si Luis ang kumuha ng pera. Yun po. Parang naging dami lang po itong si Kenny Kane. Ayun na nga po, Kap, Kaya siguro dumulog din ng mga to. Hindi naman nila makikilala itong si, kung hindi rin dahil kay Luis, no, Opo, Kap? yes po, ma'am. Oo, Yes kaya po. lang naman din lumapit dyan, Siyempre, may involvement din siya. Yes, naging Hindi kasampapan. pwedeng si Nagtuturo lang siya. Mifsud lang o si ano lang ang katransaksyon, si Luis. Tama po. Kasali siya dun sa transaksyon kasi kung talagang wala siyang kinalaman at wala siyang man lang humarap at maipaliwanag dito sa mga tao, makipagtulungan, maipaliwanag na yung ganito yung nangyari. Kasi siya yung tumulay, hindi niya pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan ikaw yung nagtrabaho Yes po, ma'am. Pero meron pa yung Hello? Hello, Kap. Yes Opo. po. Yes po, ma'am. Yun po ay talagang sinabi ko naman po doon sa kinakasama niya Opo. na meron din pananagutan itong si Kenny Kane. Dahil, yun nga po, katransaksyon din po nila sila. Opo, tama, Kap. Ngayon po, ang sabi ko po sa kanila, willing ka ba ako doon sa kinakasama ni Kenny Kane na makausap niyo si Luis dahil kayo ang magkilala doon kay Luis para ma-settle itong problema na to. Willing naman daw po sila. Ayun. Yun po. Yun ang tama, Kap, na willing siyang makipagtulungan. Opo, willing naman po makipagtulungan. Ina naman po niyo sa akin talagang kung ano man po ang kailangan lang, pwede po kaming magtulungan. Magtulungan po kami dalawa para makausap namin yung si Luis o ano pa mang bagay, maibalik yung halaga po na nakuha po sa kanila. Tama. Ma'am, yung sa akin po kasi, Kap, akong natatandaan nyo, nagkaroon po kami nung agreement nung kinakasama ni Ma'am Kenny na maghuhulog po siya monthly nung nagharap po kami sa barangay nila. Pero hindi naman tumupad. Hindi naman po tumupad. Tapos, pero nakakausap ko sa message, sir. Nakapagbigay din ng 5K nung first week ng January 4. Pero ang usapan po namin kasi sa barangay is 40K yung ibibigay niya, din sa mga susunod na 30K. Pero nakakausap mo pa naman kasi mahirap yung hindi na nagbabayad tapos hindi na nagre-reply. Kumbaga nagbibigay naman Opo, siya ng... pero sir, syempre po, nagkaroon na kami ng agreement, sir. Oo, yun nga lang, hindi siya tumupad. Pumirma po sila tapos hindi sila tumupad. Tapos pag nagtatanong po ako, parang pa siya, dami niya pong pinapangako sa ganitong araw. Siyempre, update ko na naman po. Si Hanggang Luis ganun ba? na lang po. Ang nangyayari, reaction- update na lang po. Anong reaksyon ni Luis dito sa paniningil mo kay Kenny Kane? Kasi tinuturo ni Kenny Kane si Luis. Kay Luis na bank account daw pinasok yung pera. Bali si Miss Luis naman po, ganon. Ibinababa naman kay Miss Kenny Kane yung... Tuturuan na sila. Kaya wala po kaming pinangahawakan. Opo. Kaya for the record po, tumakbo kami sa barangay para at least may trace yung issue.
Alam mo, Ma'am Tonet, saka Kate, dapat maimbestigahan din talaga tong si Luis. Saka yung mga nakapunta na ng Malta na dumaan kay Luis. Kasi sabi nga nung ration, it's illegal human trafficking. So Possible human yung trafficking. possible human trafficking. So kahit nasa Malta na sila, kapag nagsagawa ng investigasyon ng immigration, check na yan, either madedeport yung mga yan, kasi illegal yung kanilang pagpasok sa bansa. So talaga kailangan magkaroon ng investigasyon. At si Kenny K naman, sana makipagtulungan siya, kasi kung hindi, may investigahan din siya dahil naging kasangkapan din siya dito sa pag-fixer. Sa linya na yata si Kenny K. Ayan. Okay. So makakausap natin sa kabilang linya ang inirereklamong fixer na si Kenny Kane Marian Barreta. Magandang umaga sa iyo, Kenny Kane. Opo. Kenny Kane, magandang umaga. Si Bitag din ito. Kasama ko ngayon si Bitag Kate at si Bitag Tonet. Naka-live tayo ngayon sa CLTV 36 at IBC 13 at sa aming mga social media platforms. So, Ma'am Kenny Kane, tumawag kami sa inyo kasi nandito ngayon sa studio namin yung tatlong nag-apply daw na tinulungan nyo para makapunta sa bansang Malta. Sila Miss Melanie. Hindi po ako ang contact nila papuntang Malta. Oo, pero kayo raw yung isa sa mga, kumbaga ang term is escort or fixer, na parang tutulong daw upang makapunta sila sa bansang Malta. So hindi nyo Hindi po ako, wala po akong in-offer sa kanilang ganun. Sige, kung hindi po ganun, ano po yung in-offer nyo? Kasi nadadrag po yung name nyo dito. Ako yung nag-a-assist sa kanila. Yes, ayun, nag-a-assist. Oo. Ano ang ginagawa, ma'am? Sorry? Ano naging papel mo? Kami po yung nagbubook po ng ticket niya. Booking lang sa ticket? Booking lang ba? Nandito si Ma'am Melanie, Yung pong contact po nila sa Malta, dahil nasa Malta po sila, ako lang po yung nag-a-assist kasi wala nga po dito yung tao. So, pinapaasikaso niya yung mga tao niya dito. Pero hindi ho ako totally connected sa kung ano man yung transaction nila nung nasa Malta. Alam po ng mga tao yan. Nandito yung taong sinasabi mo, Ma'am Kenny Kane. Sige, ma'am. Kausapin niyo, ma'am. Kasi iba yung in-offer sa sinasabi inyo? po. Opo, nung hindi na po kasi yung OEC namin, sir, nag-aalok sila ng for fixer po. Kaya yung mga naunang umalis po sila ng fixer. Kanina nang galing yung term na Hindi fixer. po ako ang nag-alok. Escort po, escort. Escort. Hindi po. Galing yung Ma'am, term ganito na po yun. kasi yon nung nagkausap na po kami ni Ma'am Kenny po. Nagtanong po ako kay Ma'am Luis kung sino po yung escort na magpapalis sa akin. Then po ang sinabi niya, si Kenny. Hindi po ako ang nagpapaalis. Yun po ang sinabi niya. Okay, Ma'am Kenny, ganito. Ano na lang po, kayo po, tatanungin namin, ano ang naging papel nyo dito sa mga aplikante na to? Sinong kumontak sa'yo para makilala mo sila? Yung pong nasa Malta. Si Luis? Opo. Okay, ikaw yung contact ni Luis? Hindi po ako contact ni Luis. Si Luis po, nakilala ko lang po siya dahil tinulungan ko po yung isang aplikante niya dun sa nag-apply po ng process po ng medical sa POA. Yun po ang totoong nangyari doon. Ma'am, ano po kayo? Agent po ba? Anong yung trabaho? Hindi po ako agent, may travel agency po ako. May travel agency ka. Opo. So, ang naging papel mo ba sa kanila, ikaw lang po ang nag-ayos nito ng paalis yung kanilang mga ticket? Anong naging papel mo? Ikaw, ma'am, tanungin natin. Ako lang po ang nag-aayos at ako ang nag-aasikaso ng mga pinapadala po ni Luis na payment. Ano nga po yun? Ano pong serbisyo yun? Ma'am, sa akin po kasi binibigay ni Luis yung, dahil wala nga po siyang kilala dito na pwedeng mag-asikaso. Ano po yung binibigay sa inyo? Anong papeles? Anong trabaho? Sinasabay po sa akin yung mga kung ano po ipapaprocess niya. Ano nga po? Wala po kayong sinasagot sa tanong, Ma'am Kenny Kane. Anong klaseng pagpoproseso ang binigay sa iyo ni Luis para dito sa mga biktimang to? Ako po yung nag-aasikaso ng mga ticket nila, ma'am. So magbubook ka lang ng ticket? O may iba pa? Tsaka alam naman po nila na yung mga tao po na yan, alam naman po nila in the first place na hindi ko sila kilala nung una pa lang. Sila ang kumontak sa akin. Ma'am, hindi ka nga kilala. 'Di ba? Sabi mo nga sa iyo na nanggaling na hindi ka naman talaga nila kilala. Hindi ka nila makikilala kung hindi ka in-endorse nitong Luis. So ibig sabihin si Luis, kayong dalawa ang may usapan at kayong nag-uusap.
Tama ka dyan, hindi ka nila kilala. Pero ikaw kasi yung kinontak ni Luis eh. Ikaw nung sinabi ni Luis na ikaw ang mag-a-assist dito sa kanila. Tama? Ma'am, opo. Pero hindi ko po ako involved sa mga pera-perang issue nila. Kung ano lang po yung kunyari po, sa akin nila pinadala, ako po ang So, kumbaga sinasabi nyo, Miss Kenny Kane, na libre yung serbisyo nyo at walang kapalit? Ganun po ba yun? Na wala kang involvement, ibig sabihin, labas ka sa mga transaksyon? Sa ticket. Kumikita po ako sa ticket. Oh, ayun na. So, ibig sabihin, may involvement ka rin dito. Kasi kahit ano pang sabihin mo, naging kasangkapan ka para makapunta sila, mapaalis. Yes. Yun yung punto namin. 'Di ba? Alam namin hindi mo sila kilala, pero hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka involved dito. Kasi ikaw nga yung nag-asikaso eh. Yun na yun eh. 'Di ba? Sir, kasi po nung po... Hindi, ganito na lang, Miss Kenny Kane, kasi humahaba yung usapan eh. Yes. Makikipagtulungan ka ba sa amin na at least, kasi ang hinahabol naman talaga dito si Luis at ikaw, naging kasangkapan ka dito, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka may involved dito. Kasi nadadrag yung name mo, drinag na ni, ng mga complainant, drinag na rin ni Luis. Tapos sinasalba mo sarili mo. Ganito na lang, makikipagtulungan ka ba o hindi? Kasi alam mo, Miss Kenny Kane, kapag nag-imbestiga yung gobyerno dito sa mga pinapaalis ng ibang bansa na hindi legal, masasama ka sa investigasyon. Illegal recruitment, ma'am. Ikaw nagbubook ng ticket. May kaso yan. May kaso yan. Hindi po ako na illegal recruiter. Hindi po ako nag-book. Yan yung sinasabi mo, di ba? Pero nga, pag nag-imbestiga na... Travel agency namin na nagbubook po. Ganito. Anong travel agency mo, Kenny Kane? Yung Riley po. Alin? Meron Riley Travel and Tours. Riley Travel and Tours. Opo. Saan matatagpuan nito? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Opo. Ano po ang nakuhang sa inyo? Anong may inabot ba kayong pera dito kay Kenny? Ako po, meron po. Magkano? Sino po yung nagsasalita? Si Judy Lynn, Ma'am, ako po to si Melanie, ma'am. Bali po ang... Yes na po kami usapan. Teka, pakinggan mo muna. Paano siya makakano kung hindi mo papakinggan? Sige po. Pakinggan mo muna. Nung ano na po yung Magkano escort, muna? 185 po ang binayad ko 180. sa kanya kasi nga daw po, Para may saan offload para sa saan yung fixer 180? po. Escort ang tawag nila Ano doon. gagawin niya sa'yo? Ano ibibigay niya sa iyo? Kapalit ng 180,000. Yun nga, yung siya po yung mag-aasikaso ng papeles namin na papaalis po ng Pilipinas. Yun po ang sabi. Bukod dun sa papeles? Yun lang naman po ang sinabi niya. Kasi po yung ticket ko po is, yung pinambayad ko po ng ticket, iba po dun sa 185 na binayad ko kay Ma'am Kenny po. Si Ma'am Luis po ang bali magbubuk ng ticket ko, ma'am. Hindi, ang tanong, ano ang ibinayad mo? Anong serbisyo ibibigay sa'yo ni Kenny doon sa 180? Para sa fixer po. Fixer. Kenny, bayad sa fixer, 180, mag-a-assist. Papasok sa, sa immigration. So, alin ang ticket doon? Alin po? Ma'am, ako po nagbubook ng ticket nila. Meron na nga daw siyang ticket. Kay Luis nga niya binigay yung pambayad. Wala pa po akong ticket, ma'am. Pero nakabayad na po ako ng ticket. Nagbayad siya kay Luis, ma'am, hindi sa akin. Nirefer lang sila sa akin ni Luis kasi may kilala din po. Ano binayad mo? Agency Fixer na po. nag-aasikaso Sa kanya. Fixer 185 po. Sa kanya. ng papel nila. Pero hindi ho ako... Ano ang ibinayad ni Kenny? Kenny, ano ibinayad sa'yo ni Melanie na 185 para saan? Ma'am, alam ni Melanie yan, meron siyang binayad doon na si Luis ang nakiusap sa kanya ibayad. Hindi, sinong tumanggap? Po? Sinong tumanggap? Iba po kasi yung usapan namin ni Melanie, iba po yung usapan ni Luis. Ano ang tinanggap mo? Alin po? Anong tinanggap mo na pera para saan? Anong serbisyo? Yung kay Melanie po? Yes. Si Luis po ang kausap niya dun, ma'am. Hindi Ikaw mo ko nga ang sinasagot tumanggap eh. Tinanggap mo 185K. May tinanggap ka, wala? Hindi ko po tinanggap sa kanya dahil inaccept ko lang po dahil sinabi niya na bayad niya. Hindi mo tinanggap pero inaccept mo. Ang gulo ka usap ha. Hindi mo tinanggap pero inaccept mo. Hindi po, ganito po kasi yun. Meron silang mga bayaran na binabayaran nila dun sa Malta. Hindi, ma'am. Ang tanong, ma'am, sagutin nyo lang, hindi nasasagot. Hindi kami aalis dun sa tanong kung hindi mo masasagot. Para saan yung 185K na inabot sa'yo, na tinanggap mo? Para saan? Ma'am, hindi po ano yan, sa ticket lang po nila yon.
Ay, hindi po. Ano po kasi kami, ang hirap Hindi po po, kasi ma'am, may iba hindi po po. kaming usapan Hindi po, nila. ma'am. Ikaw magsabi, sige. Hindi po ma'am, ganito po yan. Nung, Sige, kausapin mo siya. ma'am, di ba po nung nagkausap tayo, sabi mo, mag-down po kami ng 100K. Oh. Para po, ma-schedule po yung pag-alis namin. Mapapasok Pero yung ang... papel nyo. Opo, Teka, yun, pakinggan mo opo. muna, tapos bibigyan kita ng, yun po, bibigyan ka yun po namin yung- ng time para yun po magsalita. yung- Pakinggan mo muna siya. Yun po yung unang sinabi niya, ma'am, na kailangan naming mag-down ng 100K para po ma-process yung papel namin paalis. Di nag-down po kami, tapos nasundan po nung 50K, tapos Ma'am, ano yung papel na ipaprocess? Para alam niya. yung pag-alis daw po, pag-alis, So, anong kailangan mo isubmit sa kanya? wala naman po siyang kinukuha, ma'am, na papeles na galing sa akin, kundi lang po yung passport ko at saka yung visa ko po ang kinuha niya. Ibinigay mo sa kanya? Opo. Okay. Kasi kailangan daw po yun dun sa mga ayusin niyang papel. Mm. Bali po ang 3 payments po yun, nung 100K na down payment, tapos 50 po, tapos yung 35 po kasi, nung nandun po ako sa bahay nila, Tinanggap nung na papalis lahat? po nung asawa niya, ma'am. Opo. Tinanggap niya lahat? Opo. In-acknowledge na lahat? Opo. May ano kayo na in-acknowledge na? Opo, may mga resibo kami. Yung 35K po na bali nahuli po is personal ko na lang pong inabot sa bahay nila. Sa bahay dinala? Opo. Ma'am, ano yung mga pinapaprocess mo ng documents para makaalis? Ma'am, hindi ako kausap niya sa 50 na yun. Kasi nasabi niya, alam Ma'am, mo nila ni, di ba? ma'am, Ikaw opo. yung kausap mo doon. Hindi, kausap pa rin kita, ma'am, kasi po, yung 50 na yun, Kaya dapat po sana, kaya po sige, pinilit ako na lang akong... babalik, Hindi, ma'am, hindi ako pakinggan... binilikan ng pera. Ay, pakinggan mo ako, ma'am. Di ba po yung 50 na yun, that time paalis po si Mrs. niya po. Eh, kulang po ng pera. Opo. Nagkakaproblema po sila sa pera. Ngayon po, hiningi po ulit yung 50K sa akin, na which Yun is na po, ipapahiram yung kay sa kanya yun. Jocelyn Tagaban po. Okay, sige, Okay, sige, ganito sige, na lang. Wait lang ha, wait Ako lang. na lang mananagot kasi Sige. iniwan din po ako sa Pero siya din pong nagtumanggap ng lahat ng Ganito. pera. Ma'am Kenny Kane, may kakausapin lang po tayo from Bureau of Immigration. Para Mas magandang pare-parehas tayong malinawan, lalo ka na dahil kayo po ang inirereklamo dito. Okay po? Huwag niyo pong ibababa yung... Ako nirereklamo, ma'am. Ano no? Bakit daw po ako? Ay, Diyos ko, hindi na ano lang. Sige, kausapin na lang natin. Ma'am, makinig ka muna dyan sa Makinig kabilang ka, ma'am, linya, ha? babalikan ka namin, Kasi ha? kahit anong makinig ka sabihin muna, nyo, may okay? participation po kayo dito. Sige. Okay. Makinig ka lang, Ma'am Kenny Kane. Huwag niyo po muna ibababa yung telepono, ha? Sige po. Okay. Ma'am Dana Sandoval, magandang araw po. Ayan. Hello, good morning. Hello, good morning po, Ma'am Dana. Ma'am, si Kate po sa Bitag, sa hashtag Yes Ipabitag po, mo. okay. Opo. Ma'am, yung tawag po namin regarding dito sa mga nabiktima nating kababayan na dapat ay lilipad or magtatrabaho sa bansang Malta. Alright. Opo. Ang sinasabi po ng ating mga biktima, ma'am, ay may kausap daw po silang Pinay na nasa Malta sa pangalan na Luis Mifsud. Si Luis Alright. po ay isang Pinay na may asawang Maltese na national. Tama po. Sila daw po ang kausap nitong tatlo para mapapunta sila sa Malta at magtrabaho bilang mga hotel cleaners. Never silang pumunta sa kahit anong agency, ma'am. Lahat po ng transaction ay nagawa online. At kung kukumpitin po namin, halos 500,000 po ang nailabas nila para lang po makapunta sa bansang Malta. Ngayon po, ma'am, nagkaroon po ata ng pag-uusap itong si Luis sa isa pang Pinay na nasa Pilipinas, nasa Giginto, Bulacan. Ang pangalan naman niya, ma'am, si Kenny Kane Marian Barreta. Ito naman po, ayon sa ating mga biktima, ma'am, ay nagsilbing bilang fixer, sabi po ng mga biktima natin. Sila daw po ang nag-asikaso ng mga papeles para makaalis yung tatlo papuntang Malta. Ang problema natin dito, ma'am, is nabigyan po sila ng visa, employment visa, at saka may mga OEC yung iba sa kanila. Pero nag-expire na po at hindi na po sila nakaalis ng bansa. Ngayon, ma'am, ano pong nakikita natin, Ma'am Dana, dun sa sitwasyon at saka sa issue na to? Una po sa lahat, that's a clear case of human trafficking. Tatlo po yan, mahigit
tatlo po yan, matik po, human trafficking yan. Because we are facilitating the illegal departure of Filipinos upang makapagtrabaho po sa ibang bansa. Ano po bang ibig sabihin ng illegal departure? Hindi po porket merong work visa ay legal departure na. Because yan po, ang pagtatrabaho po abroad is a government to government cooperation. Kumbaga, usapan yan ng government to government. So, halimbawa po, ang gobyerno ng Malta at ang gobyerno ng Pilipinas ay may kasunduan tungkol po sa pagtatrabaho ng mga kababayan po natin sa bansang iyon. At doon po sa kasunduan, may mga certain conditions na kailangan pong tinutupad, kagaya po ng salaries ng ating mga kababayan, ng mga benefits po na kanilang dapat kinukuha. Going beyond this, yung paglabas po dito, meaning, ang ibig sabihin po nun is circumventing that agreement between the two countries. Ibig sabihin po niyan, hindi po tayo dumadaan sa Department of Migrant Workers dahil yun po ang kinakailangan upang patunayan na ang isang individual ay aalis po ng bansa sa legal na pamamaraan. So kung siya po ay may nag-ayos, napakamahal po ng binayaran, 500,000, may nag-ayos na ibang tao, bumili ng ticket, inabot na lang sa kanila. Yan po ay istorya na araw-araw naming naririnig. And it's a clear and a definite case of human trafficking. Ayun. Ma'am, kanina ang sinasabi po ng kanilang inireklamo si Kenny Kane ay hindi daw po siya kasabwat. Ika nga, hindi daw human trafficking kasi siya daw ay bumibili lang ng ticket. Kumbaga, siya lang po nagpa-facilitate dito sa atin sa Pilipinas sa utos po na nitong recruiter po na nandun sa Malta. Ang sabi niya, wala daw po siyang kinalaman at siya ay tumanggap lang ng pera para i-facilitate yung mga ticket. Ma'am, anong sa tingin niyo involvement niya rito? Well, sa batas po natin, pag binasa po natin yung batas ng human trafficking po, ng anti-human trafficking laws in the Philippines, kasama po dyan yung facilitating. Even if the person is not the exact person that did the recruitment, but parte po siya ng pag-transport, paglipat, pagdala, pagtulong, makaalis, pag-fix ng mga bagay-bagay upang ma-facilitate ang pag-alis po ng biktima, then yan po ay parte ng human trafficking. So iba po ang tulong, iba po ang human trafficking. Ang tulong po, alam natin mga Pilipino tayo, tumutulong po tayo sa isa't isa, sa kapwa po natin. That's really part of our culture. But yung mga ganito pong may bayad at alam po natin na illegal ang pupuntahan. Yung tulong po ba, alam mo na nga na mali yung gagawin, tutulungan mo pa. So yun po ay clear case of human trafficking already. Yun. Ngayon. Ma'am Dana, ano pong ma-advise natin sa mga ganitong klase ng kaso? Lalo na dito sa tatlo nating biktima po. Anong pwede nilang remedy, ma'am? Yes, first is they could file cases against their traffickers dito po sa mga nag-recruit po sa kanila upang mabawi una sa lahat yung danyos. I think that's one of the most important, at least hindi po sila napapunta doon at naloko. Pero yung danyos na yung binayad po nila for the recruitment. And if they are really interested in working abroad, tama po yan, wala pong problema. But they have to go through the legal means. Ang sinasuggest po natin ay dumaan po talaga sa Department of Migrant Workers. Meron po tayong mga kaibigan dyan sa Department of Migrant Workers na maaari pong makatulong sa kanila upang malinawan po kung paano po mag-apply ng mga trabaho sa tamang pamamaraan po papunta po sa ibang bansa. Ma'am Dana, si Bitag din po ito, no? May question lang din po ako kasi base po sa mga complainants, kaya sila naengganyo dahil marami nang napapuntang bansang Malta yung nirereklamo nilang si Luis. Marami nang napaalis. Marami na. So, parang nakaka-alarm na po ito, no? Ito po bang Luis na ito na nasa Malta ngayon ay, kung magfa-file po sila ng complaint po dyan sa tanggapan ninyo, eh magkakaroon po ba ng investigation ang immigration dito sa tao? Kasi ang dami raw pong, kumbaga, napapapuntang bansang Malta na hindi naman government to government. Ang term nila is direct hire. Yes. Paano
paano mahahabol, Ma'am Dana, yung may ganito? ganun po ba? May habol po ba sila? Kasi malaking pera po yung nawala sa kanila po eh. Definitely po may habol sila. They can file po their complaints before the courts, tulong po ng mga police. They can seek assistance po of the IACAT, the Department of Justice, to file the cases against their recruiters. Yun pong mga sinasabi na marami na kaming napaalis, natulungan namin si ganito, si ganyan. It's part of the script of recruiters. Kasama po yan sinasabi ng mga recruiter upang maengganyo po yung mga kababayan natin. Kasi nakakaengganyo nga naman, nakaka-tempt nga naman pagka sinabi na gumanda na ang buhay ni ganito at ni ganyan. Ganyan din po ang script ng mga nagyayaya sa mga scams, sa mga financial scams. Parehas din po yung script niya na gumanda ang buhay ko, gumanda ang buhay ng kapitbahay ko, ng mga ganito, ng mga ganyan dahil sa tulong ko. Pero yung tulong ko may malaking bayad ang halaga. So yun yung nakikita natin na nangyayari ngayon. And that's part of the script of human traffickers and illegal recruiters. Wag po silang magpapaloko sa mga ganito. And kung meron man po na nakaalis because they pretended, in many cases po, they are pretending to be tourists. Sometimes po, you would be surprised they are traveling with their children, with their families, just to be able to work abroad and circumvent the departure formalities natin. We really hope po na maging safe po sila kung saan po silang bansa naroon, kasi ang pag-alis po ng bansa na hindi properly documented ng isa pong illegal migrant ay napakataas po ang vulnerability niyan. Dahil maaari po tayong i-hold or hindi paswelduhin man lang ng tama ng ating mga employers dahil may alam natin na meron po tayong problema sa atin pong mga papel. Ma'am, last na lang, ma'am, ha? Ma'am, ang tanong ko lang, ma'am, tanong din to ng mga ibang lumalapit sa amin, para masagot na lang din. Katulad po ng recruiter, ma'am, na nasa ibang bansa, baka yung mindset nila, ma'am, ay nandito na kami sa ibang bansa, hindi na kami pwedeng habulin. Hindi na kami pwedeng habulin dito kasi nandito na kami. Hindi naman kami uuwi ng Pilipinas. Ma'am, anong sa tingin mo yung pinakahabol talaga nila? Ang sabi nga po nila, may long arm of the law, di ba? So kahit nandito sa Pilipinas, malayo po ang mararating ng ating mga batas. So hindi po dahil nasa ibang lugar ang isang individual ay hindi na po siya maaaring humarap sa mga kaso at humarap sa kanyang pagkakamali. Similarly po yung mga foreign nationals na kriminal sa kanilang bansa na nakakapunta dito ay hinuhuli natin at pinapadeport makabalik dun sa bansa nila. Maaari pong magkaroon ng ganong kaso. Kung malaki-laki po ito, maaaring mailagay sa Interpol watchlist. It's the different governments po have linkages na maaari pong gamitin upang mahuli po ang mga big time, lalong-lalo na individual, particularly those who are involved in illegal recruitment of people. Okay. Sige. Ma'am Dana, as always, maraming salamat po sa pagsagot ng tawag namin. At marami po tayong natulungan today regarding dito sa issue na to. At maraming natutunan. Maraming natutunan, ma'am. Thank you. Salamat po. Salamat po. I'm happy po to share information po para malinawan din po yung marami nating kababayan about the perils of working abroad nang wala pong tamang dokumento. Salamat po. Good morning. Morning, ma'am. Thank you. Nandiyan pa ba si Kenny Kane sa kabilang linya, Miss Kenny Kane? Yes po. Oo, narinig nyo naman siguro yung sinabi ng Bureau of Immigration, si Miss Dana, no? So kami, hindi naman kami makikipagtalo sa inyo dito. Kaya lang naman po kami tumawag para at least makipagtulungan, no, sa amin na ang gusto lang naman namin is kumbaga makipag-usap or kausapin nyo si Luis na inireklamo na siya dito sa hashtag ipabitag mo. Actually, sir, marami mo siya sa akin. Alam naman nila yan eh. Kaya nga po ako humaharap sa kanila ng mga problema dahil may mga pera din ako doon na binuk ko na hindi na ako nabayaran pero kukontakin ko siya dahil sige, ganito na lang, Miss Kenny Kane. Sa pinasok niyang gulo.
I'm sure na pag nakaabot sa kanya to, na lumapit na sa bitag yung mga nagrereklamo laban sa kanya at pumasok na rin yung Bureau of Immigration, baka naman makipag-usap siya kasi parang hindi nyo na ata makausap yung Luis, di ba? So tingnan natin, so please inform si Luis. Marami ho yan. Kenny? Po. Oo, may natutunan ka ba ngayon? Yes, ma'am, may natutunan po ako kasi nagtiwala din po ako sa kanya. Pare-pareho naman po kami. Pare-parehas yan. Pare-pareho hindi din po ako binayaran. 300 plus din po yung sa akin. Ako po nagsasuffer sa kanila. Ako po nagbabayad sa kanila. Ako umarap sa barangay. Halos magpakamatay na po ako dahil ako nagbabayad ng mga expenses na hindi ko nabayaran sa akin. Alam naman po nila yun. Ako naghuhulog sa kanila. Hindi na rin ako sinasagot. Sige. O sige, makipagtulungan ka na lang dito sa mga to, ano? Solusyon na lang tayo. Po ako, ma'am. Okay. Kung hindi ko sila minsan, alam po ni Melanie, ako nagbabayad sa kanya. Kaya lang po hindi ko siya minsan sinasagot dahil siyempre yung galit nila kay Luis, sa akin na nila nabubuntun. Pare-pareho lang naman po kami naipit sa sitwasyon. Ako po hindi ako binayaran. Ako po yung napapabarangay. Hindi ako binayaran. Ganito na lang, Ma'am Kenny Kane, hindi naman po natatapos dito sa programa yung issue. We will let the authorities handle this. Ire-refer po natin sa tamang tao ang mga biktima. Kung kayo po ay nabiktima rin, sa tingin nyo pong nabiktima rin kayo, tutulungan din naman din kayo. Pero ang hinihiling natin dito ay makipagtulungan po kayo. Wag po tayong, kumbaga, magtatago. Yun lang po ang iniiwasan natin dito, Ma'am Kenny. Hindi po ako nagpapalit ng number. Alam na. Mabuti yun, no? Mabuti yan. Oo. At ayun nga, itong mga complainant din, kumbaga kung magpa-file talaga sila ng kaso or reklamo, magkakaroon talaga ng investigasyon. So better talaga na makipagtulungan ka na lang po. No, Wala po problema. Yes, ayan. That's good to hear po. Alright. Ang intention ko masama. Di nyo alam ang bahay ko. Okay, sige. Ganito, Kenny, no? At least ngayon, sabi ko sa kanya. Kenny, sabi mo nga, may natutunan ka na. So, ikaw din, mag-ingat ka doon sa mga kinukuha mong mga na nagpa-facilitate ka, katulad nito. Sabi nga, kaparte ka rin doon sa ng human trafficking. So, kahit na sinabi mo kanina na wala po akong alam dyan, ma'am. Ma'am, hindi ko naman po alam na gano'n na sitwasyon. Yes, ngayon alam mo na. Ngayon alam mo na. Yes. Okay? Opo. Okay, sige. Yun na lang yung natin, magtulungan kayo para isampa kung ano mang dapat isampang kaso. Sana both sa inyo may natutunan kayo sa paglapit nyo dito sa programa namin sa Bitag. Okay? Maraming salamat. Yung lang po, last po, ma'am, yung kiniklaim ko po kay Ma'am Kenny po kasi is nasa 155 po. Sige. Siguro after the mag-usap kayo. Ma'am Kenny, tatawagan ka namin after nito, ha? Opo. Para kausapin mo ito, ha? Likuran, ma'am, Oo. Para alam natin kung ano yung setup na, ma'am. Tulad ng sabi namin, hindi naman natatapos dito. Ibabalik ko sa kanila, ginagawa ko po ng parang nagbebenta naman po ako ng mga gamit ko Okay. Usap tayo mamaya. Sige po. Opo, maraming salamat po. Tapos na lang po kayo kung kailangan niyo po akong kausapin. Yes, thank you. Okay, maraming salamat, Miss Kenny Kane Barreta. Salamat po. Okay. Thank you po. Ayan, ma'am. So, siguro, mamaya, usap na tayo sa baba para at least kung ma-refer din namin kayo sa tamang ahensya talaga para makapag-file kayo ng reklamo. At yun nga, lintayin natin. Baka naman pag kinausap ni Miss Kenny Kane si Luis, makipag-ugnayan din sa inyo at ma-refund ang pera nyo, hopefully, di ba? And of course, bukas din ang bitag, ang hashtag ibabitag mo, sa panig ni Luis. Kung gusto niya magsalita, mas maganda rin naman. Pero kung pipiliin ng mga biktimang talagang magsampa ng kaso, ay harapin dapat kung ano yung dapat harapin. Pero at the same time, inuulit po natin na bukas po yung programa namin sa lahat po ng panig ninyo. Gusto namin kayo marinig, gusto namin kayo mapakinggan. Okay. Okay. So, ayun, usap-usap tayo mamaya sa baba, ha? Sige po, thank you okay. po. Thank you po, ma'am. Okay. Sige. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Bitag, Tatak Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Driver na coffee break, truck umandar, driver na lagay sa alanganin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito naman tayo ngayon sa ating pangalawang sumbong. Uso sa ating mga Pinoy ang mag-coffee break. Masarap kasi ang kape. Yung tipong matapos ang buong araw na pagtatrabaho ay gusto nating humigop ng mainit na kape. Yan ang ginawa ng isang truck driver na si George. Matapos niyang magmaneho ng truck, ay pinarada niya raw ito para magkape siya. Ngunit maya-maya napansin niyang biglang dumausdos ang truck at bumangga sa gate ng bodega.
Ang damage umabot sa higit 100,000 pesos. Ang laki naman. Hindi mo kasi isinama ang truck sa pagkape. Okay? Ang iba pang detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si George Basiliote, 37 years old po. Nakatira po sa Malabon. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil inireklamo ko po yung may-ari ng truck na hindi po siya pumayag sa akin na aalis ako na hindi mabayaran yung 177,000. Ang gusto po niya mangyari, ang 177,000 bayaran ko muna bago niya ako bigyan niyang certification o clearance. Noong December 29 po, bumiyahe po ako ng Carmona. Hinatid ko po yung pangarga ko sa warehouse. Yung oras na po yun, dumating ako ng 9 ng umaga. Nag-standby po kami sa labas, hindi pa kami na-receive. Pagka after ng 2 p.m., tinawag na po kami ng katiwala sa bodega na pwede na po kami papasok sa bodega, i-diskarga yung pangarga. Nagkakape po ako sa tindahan. Yun po, nakita ko po umabanti yung truck, bumangga sa gate. Ngayon, sinisingil po ako sa may-ari ng 177,000. Po, asikasuhin ko muna yung problema ko, saka ako bigyan ng certificate. Gusto ko po mangyari, maghingi po ako konting tulong sa 177,000 bago ako bigyan ng certification ng may-ari ng truck para din maka-apply din ako sa ibang kumpanya. Sir Ben, maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ayan, makakasama po natin ngayon sa ating studio ang truck driver na si Sir George Basiliote. Magandang araw po, Sir George. Opo. Ilang taon na kayo, Sir George? 37 po. 37. Ano po yung iniinom nyong kape? Yung po ang tinatanong ng netizens. Coffee lover po ba kayo, sir? Ang coffee original lang po. Coffee original. 3-in-1. 3-in-1 po. Ay, pareho tayo ng brand. 3-in-1 original. Madalas ba kayo nagkakape sa trabaho? Opo, kasi kailangan ko rin po sa minsan din, yung inaanto ka na. Laban Sa bagay nga naman, kasi driver ka eh, kailangan parati kang gising. Ilang taon na po kayong truck driver, sir? 7 years na po. 7 years. Kompleto ka naman sa of course, driver's license, may mga ganyan ka naman. No? Meron po. Matagal ka nang nagda-drive ng truck. Opo. Pero dito sa kumpanyan to, ilang taon na po? Nagsimula po ako September. Anong taon? 2023 po. Last year. Last year. So, Last year. may isang taon na ba yun? Wala pa? Wala pa. Mga 4 months lang po ata dito. 4 months. 4 na buwan lang. Akala ko inabot ka na ng taon eh. Okay. So, ikwento mo na bakit naman ganun yung nangyari na biglang dumausdos yung truck, no? Ano bang nangyari? Hindi ko po kasi yung yung minamaneho kong trailer, pag once na i-maximo yan, kahit man palusong o paatras, basta once na maximo yan, hindi yan uusad. Okay. Ako, hindi ako driver. Ano yung maxi? Yung kung baga sa handbrake. Naka-handbrake. Naka-handbrake po. Okay. Sa amin kasi po, siya ng hangin po yung nagdadala sa preno po. Kahit po palusong siya o pahon, basta mo na yung handbrake or yung maxi, hindi na yan gagalaw po. So, anong nangyari? Pag once na maubos yung hangin niya, magkusa na din niya maglalak. Mas lalo na hindi na yan makausad. Kaso ito, nakita ko yung gate nyo nasira dahil gumalaw yung truck. Ano nangyari? Yan po. Ano yung nangyari na sa gitna yan po, yung tinawag ako po sa katiwala ng bodega na pwede na kami pumasok. Okay. Ngayon po, pinasok ko na yung container. Pagpasok ko, tapos ko na atras, binuksan yung likod sa container kasi yung mga pangarga ibaba na. Mga karga. Opo. Tapos nagsabi yung katiwala, pwede na patayin yung makina. Pinatay ko na po. Pinatay ko yung makina, minaksi ko, saka ko bumaba sa truck. Lumabas ako sa gate, pumunta ako sa tindahan. Sa labas din, harapan lang din itong gate. Tapos? Doon po, after 30 minutes po, habang doon ako nag-standby, nagkakape ako doon. Na may narinig lang din po ako na okay na. Ngayon, pag sabing okay na, nakita ko po yung truck, biglang umabante. Tapos may nakita po ko na yung pinandi ko po umakyat. Pero di ko din alam po kung nasagi ba niya o na-release niya. Di ko din alam kung ano. Basta may umakyat sa So, truck. ang sinasabi mo dito, ang pahinanti mo nagpatakbo ng truck. Hindi po napatakbo. Hindi. Ano lang, Baka umakyat siya po. nasagi. Nasagi. Kung baga nasagi yung handbrake or
yung handbrake or maxi. Bakit nung bumaba ka ba, naiwan yung pahinante sa loob? Opo, nasa loob po sa budiga po. Saan po, sa truck. Sa truck Sa baba siya nagduyan. Tapos yung may nagsabi sa na okay na, pwede na iano yung truck. Siya ang umakyat, kumuha siya ng yung waybill namin para ipirmahan. Siya ang umakyat sa truck. So, kumbaga, sinasabi mo, maaaring nasagi ng Oo, yun po ang ibig ko sabihin. So, anong ginawa ng kumpanya mo nung nakita ko yung talagang yupi, yung gate ninyo, mukhang mamahalin. Magkano sinisingil sa'yo? 177,000 po. Dahil sa damage ng Damage gate lang yan po o kasi may damage din yung truck? Wala po, yung gate na lang yan po. So, anong ginawa ng kumpanya mo? Yung kumpanya po, yung may-ari ng truck, kasi gusto ko naman sana umalis nung nakaraan na taon kasi nalaman ko na yung mga truck niya, walang restaurant chassis. Tapos walang LTFRB. Kaya doon po gusto ko na umalis na sana. Noon pa? Noon pa. Kaso lang, napakataon nga naka-aksidente ako. Kaya hindi niya ako mabigyan ng certification. Ayusin ko daw muna bago ko niya bigyan ng certification. Pero kasi, sabi nga ni Sir Ben, nakita ko yung pag-parking ng truck ha. Nung interview siya ni Sir Ben, katulad mo rin, Tato, hindi rin ako driver. Pero kasi the usual na nakikita ko, no, na kapag ikaw ay nagparada ka, lalo't malalaki ang truck, hindi dapat ganyan kadiretso. Dapat medyo, parang sinaliwa mo ng konti para pag tumakbo man yan, hindi diretsong ganon. Sa kanya nakadiretso, o kaya nilagyan ng kalang, ganon lang yung tingin ko. Kasi sabi mo nga, sir, kung naka-handbrake yan at nasagad mo yan, ay hindi yan tatakbo ng kusa. Maliban lang po, may nakikita tayong kakaiba dyan, na bigla lang tumatakbo. May supernatural. O baka nagtampo, hindi mo sinama sa kape. Gustong sumunod sa'yo. Yun ang ano ko. So Ikaw ngayon daw yung coffee break. may coffee break. Gaano po ba kalayo yung truck Sa gate? doon sa pinagkapihan mo? Mga 10 meters ata po. Tanaw mo, malapit kamo 10 o 10 o mga 10, sa yung gate na yon mga 10 or 12 meters lang po. Nung nakita mo ba, sir, sumalpok na o nakita mo talaga Oh, doon? pag ganun pa lang. Na po, pero hindi ko siya kaya habulin kasi yung gate na yan, nakakasarado kasi yan eh. Kung baga hindi ako, kung may lalabas man, saka ako makapasok. So ano ang naunang nakita mo? Yung pag-akyat ng pahinante mo o yung pagdaus-dos ng Yung truck? pag-akit ng pinanti, nakita ko na rin na umakyat siya. Pag ngayon, yung sa tindahan, nagkwintahan kami yung nagtitinda ng kape. Napansin, paglingon ko ng kaliwa, kasi nakaharap ako doon sa, paglingon ko, ang yung truck, dumalusos na sa pababa. Kamusta Hindi ko kayo? na, habulin ko sana, pero hindi ko na kaya po din. Wag na, habulin. Baka naman maipit ka pa. Yun nga po. Sa laki niyan, Diyos ko, durog ka. Pero iba pong damages, wala naman? Talagang Yan lang gate Yung lang? gate lang. O yan yung gate lang po. May na-aksidente bang tao? Wala po. Wala naman. Maganda siguro tawagan natin yung pahinante kasi siya yung tinuturo mo eh. O yan po. Uy, tawagan siguro natin yung pahinante. Bigyan naman natin ng sabi niya sa akin, maipaliwanag. Matatawagan ba natin yung Hindi daw pahinante? nakawaksi daw. Ayan. Pero kamusta kayo ng pahinante? Hindi ba kayo nag-away? Ay, hindi, na wala po, nagturuan wala. kayo? Wala Kasi po. syempre, Anong yan pangalan ng pahinante mo, Ano po, kuya? hindi ko po yung niya, sa yung tawag na namin Tonton yan po eh. Pero di ko Tonton? opo. Si Tonton. Okay. Malalaman natin kay Tonton kung ano ba yung nangyari talaga. Matagal na po ba kayong magka-partner nitong pahinante nyo? Mga 3 months lang daw po. 3 months lang. Kasi bago lang din po ako. 4 months. Okay. So ngayon, ang kaya ka lumapit din dito kasi bukod dun sa pinagbabayad ka, hindi ka makakuha ng Certificate of Employment. Opo. Bakit ba? Kailangan mo Kaya gusto po ayusin ko lahat, bayaran ko po muna yung damages. yung damages. Opo, yung 177,000. Tinanggal ka sa trabaho ba? Hindi po siya nagsabi sa akin na tatanggalin niya ako. Pero hindi ka Ang na sabi niya sa pinapasok. akin, kasi yung araw na yun nang bumiyahe ako nung last day, yung Martes, nagbiyahe ako sa Carmona. Kung nasiraan din kami roon, yun na time na sabi niya sa akin, nag-text sa akin na iuwi ko daw yung truck, ipapagawa yung lahat ng sira. Saka ayusin ko yung problema ko. Yun ang sabi niya sa akin, text na sa akin. Tapos ngayon, yung nalaman ko na yun ang sinabi niya sa akin, ginarahe ko na yung truck sa Tondo, Manila. Tapos umuwi na po ako. Tapos nalaman ko kinabukasan yung truck, pinamanihan na sa iba. So hindi ka dinerecha Indirectly. Parang humanap na lang sila ng ibang driver. Naghanap siya ng iba. Yung penalty ko na sinama po,
kung yun pala yung ipapalit sa akin. Okay. Sige, para malinawan din tayo sa totoong nangyari, no? Makakausap natin sa kabilang linya yung pahinante ng truck na si Ronald Sarahena. Magandang umaga sa iyo, Sir Ronald. Ay, good morning, sir. Si Mr. Manny Adong po ito, yung may-ari po mismo. Si Sir Manny. Opo. Okay po. Sir Manny, magandang umaga po sa inyo. Si Bitag din po ito. Kasama ko ngayon sa studio, si Bitag Kit at si Bitag Tonight. Naka-live tayo, sir, sa IBC 13, si LTV 36 at sa aming mga social media platforms. Opo. Oo. Good morning Sir, po sa inyo. salamat sa Opo. pagtanggap ng tawag, no? Kasi nandito ngayon sa amin yung driver na yung nakabangga. Si Sir George. Si Sir George, no? So ano po bang Sir Manny, na yung insidenteng ito, kumbaga nahihirapan daw siyang kumuha ng certificate of employment sa inyo, at yung regarding do sa insidente, Sir Manny, ano ba yung nangyari? Opo. Salamat po na napagbigyan niyo po ako na maiparating at malaman din po ninyo yung totoong pangyayari. Actually, nangyari po yan last year pa, mga katapusan po at ng December po yun. Ang nakarating po sa akin na kwento, base po doon sa driver mismo at saka doon sa painante niya na si Tonton o si Ronald, ang nangyari po yung truck ay nakarating po doon sa bodega, tapos ipinarada na daw po nila doon at ididiskargahin. Nadiskarga naman po yung laman, yung last na po ata na palita ang huli na ibababa, tapos inutusan po yata yung painante ng taga-budiga na kunin yung waybill kasi pipirmahan po yun. Pag akyat po ng driver doon sa cab ng truck ay umabanti po. So, sa madaling salita, hindi po siya nakamaxi or nakabrake siya. Yung tinatawag na maxi brake po yan, kahit anong gawin po yan, hindi po yan na aandar. So, ang sabi naman nung tanungin ko, kaya yun, nangyari po doon, nabangga po yung kuwan, yung gate ng bodega. Opo. So, ngayon, nung tinanong ko sila, parihas, nung pagka-uwi at sa telepono, ang sabi ng driver, nasagi daw ng painante yung maxi. Ngayon, tinanong ko naman yung painante, ang sabi niya, boss, so hindi po ako dyan nakasagi dahil kinuha ko lang yung waybill. Nung pagkaakyat ko, umabante yung truck. So sa madaling salita, sa aking pagtatanong sa kanilang dalawa, imposible po kasi kung nasasagi man yung maxi brake, hindi po aandar ang truck kasi nakalak po yan eh. Talagang sasadyain po yan. Kung sagi lang, hindi po yan basta-basta ma-unlock. So sa madaling salita, hindi po yan nakamaxi. Nung inakyat ng painante yung truck para kunin yung waybill, nagkaroon siya ng bigat weight. Kaya yon ay umabante. Sa madaling salita, hindi naman siya dati umaandar. Nung umakyat yung driver ko, kasi nagkaroon na ho ng bigat, umabante kasi palusong ng konti po yung bodega. So, tingin ko, pagkukulang po ng driver yan, kasi unang-una hindi niya po pwedeng sabihin na sagi dahil wala siya doon sa pangyayari. Opo, yun po. Tapos regarding naman po sa certification, sir, sa anin ko na rin po, ipaliwanag ko na po. Anytime naman po yan, pwede siyang kumuha ng certification. Pero bilang owner po, protection ko kasi maapektuhan yung aking negosyo, yung pagdadala po doon ng mga container, ay ibaban ho ako nila. Ngayon, sabi ko sa kanya, makipag-usap ka sa bodega kung ano yung dapat mong gawin kasi dumating na yung kanyang damages na nangyari o halaga ay nasa 177,000. Ngayon po, yung amount na yan, estimate lang po yun nung gagawa. So sabi ko, dumirekta ka doon sa may-ari para makahingi ka ng discount o makiusap ka kung ano ang dapat na gawin. Kaso, hindi naman siya pumupunta ho doon, hindi siya nakikipag-coordinate. Ngayon, kung sa pananagutan po, human error na po yan kasi nakapark ng maayos yung sasakyan, hindi niya na-maxi, hindi niya talagang yung pag-iingat sa side niya. Negligence po kasi ng driver po yan eh. Okay po. Kaya, walang ibang sisisihin po talaga dyan o mananagot siya. Oo, kumbaga ano niya po kasi yan, sir, accountable siya dun sa truck kasi siya yung driver. Diba? Opo. So, pero Sir Manny, naintindihan ko po, no?
Matanong ko lang, kung kailangan niya magbayad para dun sa nasirang gate, parang ang sabi niya sa amin, hindi na daw siya Pinapliyado. oo. Hindi niya na pinabiyahe. Indirectly, parang tanggal na raw siya kasi may iba na raw kayong driver. So, paano niya po, isa iniisip ko lang, no? Paano niya kaya mababayaran niyo kung hindi na po siya nagtatrabaho, no? So, ano po bang status niya po, Sir Manny? Actually yan, hindi naman yan tinanggal. Yung sinasabi niyang may driver na pala, ganito po kasi yan, sir, yung sumampa pansamantala na pinante, driver din po yun. Ngayon, pinasama ko dahil wala na pong sumasama sa kanya na pinante. 3 pinante na po ayaw na sa kanya. Dahil po ang sumbong po sa akin at nakakarating sa akin na ginagawa niya sa pagmamaniho, napaka-careless po yan. Unang-una po, yung mainitin ang ulo ho yan sa daan. Pag ginakat siya, ang ginagawa daw, hinahabol, kakatin din niya. I-track siya Napakadelikado po yan, container ba ng dala niya, tapos ikakat niya yung kotse. 2 pangyayari po yan doon sa may Cubao na delivery at saka doon ho sa may Villamor Airbase. Kaya yung pinante ko, sabi niya, hindi na ho ako sasampa dyan, boss, kasi ayaw ko pang mamatay. So, okay ho yun. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang pinante, tama-tama, may driver na bakante rin. Ginawa ko muna ang driver ko, obserbaran mo kung paano siya talaga mag-drive. So, yun nga, may recommendation siya, sabi niya, akala ko 7 years na yan nagdadrive, bakit ganun siya mag-drive? Hindi siya yung maingat. Tapos, pangalawa po, na dahilan na ayaw ko rin sa kanya, bagamat pinagbigyan ko pa rin siya, yung pagtitiktok niya habang nagda-drive, nagla-live siya. Bawal na bawal po yan. Nagla-live habang nagda-drive. Bawal na bawal po yun. Pangatlo po na dahilan, ma'am, sir, Opo. yung budget ng truck, binibigay ko sa kanila kasi kalahati ng bayad, pinapadala ko sa kanila na doon yung pang-prodo, pang-tollgate o pang-gastos. Ang ginagawa niya po, pagkadating sa budiga, base po sa sumbong ng pinante sa akin, at sa akin rin naman nakakarating yun, ay bumabali siya. Ang minus po ang 500 ang binabali niya. Naghahanap agad siya ng mapapaludan para magpalud siya dahil tumataya po yan sa isabong, nagsusugal. Kaya ang isip niyan, hindi nakapokus sa paghahanap buhay. Kaya po, pag sumasahod yan sa Sabado o ay kaya Linggo, ay kunti na lang sinasahod niyan kasi nabali niya na po. May mga record po ako niyan. So yung mga yan na mga dahilan, bagamat napapagbigyan ko pa rin siya, hindi ko pa siya rin tinanggal. Itong huli, siya ho ang nagpusa kasi para siyang siya doon sa isang driver na para siyang nahihiya na yung ginagawa niya. So sabi niya, boss, ginarahi ko na yung truck doon sa balot. Sige, sabi ko kasi pagagawa natin mga sira muna, pero hindi ko po yan tinatanggal. Ang sabi niya, bigyan na siya ng certification. Bigyan ko na lang daw siya ng certification. Sabi ko naman, ayusin mo muna yung bulilyaso mo, yung atraso mo doon sa bodega bago kita bigyan ng certification. Kung gusto niya, anytime po, bibigyan ko siya, pero may i-indicate po natin doon na yung atraso niya doon at saka yung klase ng pagmamaniho niya. Kasi yung mga truck ko may mga sira ho Dalaglag niya yung tapaludo Tapos may bangga siya. Salamat, Sir Manny, dun sa mga information na binigay ninyo. Pero Ma'am Tonet, bilib din ako kay Sir Manny dun sa... Bilib ako kay Sir Manny dun sa patience niya at saka dun sa parang mabait na amo. Maayos kausap si Sir Manny. Hindi ka naman daw tinatanggal, bossing. Wala siya tinatanggal pero pinauwi niya yung truck. Anong ibig sabihin pinauwi niya? Hindi nag-reply ako niya nag-text ako sa kanya, andyan yung mga text ko, walang reply sa akin. May tawag ako sa kanya, walang reply sa akin. Sino ang tinatawagan niya? Yung kasama kong pinante, naging driver pala. Parang lumalabas, nagtatampo ka lang. Hindi po sa nagsabi nagtatampo po. Nakaraan pong taon pa po, gusto ko lang umalis. Kasi nung nangyari nung una natikitan ako sa na-impound ako sa Maynila. Yung truck niya, yung chassis niya, walang ORCR. Hindi, ganito na. Wala na sa natin yung sinasabi mo. Dito tayo ngayon nakafocus sa nangyari kasi, no? Ang sinasabi nga ni Sir, si Sir Manny, wala ka naman doon. Sumbong lang to ng mga nakakasama niya, tama? Report sa inyo ng mga kasama niya. Opo. Di nag-imbestiga po kayo. Opo. Kung tama naman po yung mga na-i-report sa inyo. Opo, actually ma'am, last December, bago mag-New Year nangyari. Ngayon ma'am,
hindi ko pa rin siya talaga, hindi ko siya pa yan sinabihan na umalis ka or ano. Inobserve pa rin ko pa rin, nag-imbestiga pa rin ako, tulad po niyan, yung 3 painante na ayaw na sa kanya talaga. Sabi ko, business na po ito, pero hindi ko pa rin siya tinanggal. So, ang ginawa ko sa kanya, ipahinga muna yung truck kasi ang dami niyang sira. Tapos, hindi niya naman nire-report sa akin. Tulad yung preno ho, yung hangin. Sabi ko, ipagawa yan, nandyan yung mekaniko, punta ka ng maaga rito sa garahe para gawin. Ang ginagawa niya po, pupunta na sa garahe tanghali, aalis na lang pag may gitpas na. Kasi sa may silo ho yan nakatira. Hinahatid ko pa nga minsan ho yan eh. Kaya sabi ko, itong klaseng driver ay wala itong malasakit sa hanap buhay niya at saka pinaghahanap buhayan niya. Samantala sige, Sir Manny, sige. Kausapin natin si Attorney Batas, no, kung anong masasabi niya rito. Kung ano kayang ni Attorney Batas. Attorney? Opo. Ay, hello po. Ma'am Tonet. Opo, Attorney. At, maraming salamat sa ating mga panauhin. Dito po sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. At salamat sa pagpapaunlak nitong si kapatid na Manny at saka po nung nagsusumbong. Ano? Yes po. Well, maganda po itong mga pinag-uusapan ngayon dito dahil parang human interest angle po ito. No? Opo. Marami pong puntong legal. Pero gusto ko lang pong puntuhin ngayon dito yung katotohanan may mga mabibigat na akusasyon sa karakter at pagkatao nitong nagre-reklamo sa atin. Ano? Yes. Tama po. Gusto ko lang itanong sa kanya, yung mga ganun bang balita, nagtitiktok habang nagmamaneho, mainit ang ulo habang nagmamaneho, nagkakat ng mga nakaka-overtake sa kanya pag nagmamaneho. Totoo ba yun? Yan po, hindi po. Pakinggan natin. Para na sa ganun, maintindihan natin dahil medyo mabibigat yung mga sumbong dito kay Manny. Well, kung ako si Manny, medyo mabibigat yan at talagang ako'y mag-iimbestiga. So ngayon, imbestigahan natin itong inireklamong driver naman ngayon. Totoo ba yun, kapatid? So, sir, yung cellphone ko na yan nasa harapan, pero hindi ko may nahawakan yan kasi may center stand yan. Nagmamaneho din ako, pero pero totoo ba o hindi? Ako totoo po. Totoo. Po, nag-ano po nagla-live po din po ako, pero hindi gaano tagal ang live ko din. Nagla-live daw, Attorney. Nagse-cellphone. In short. Medyo masaya po tayo dyan. Pangalawa pong tanong dyan, kapatid, yung pong akusasyon na mainit ang ulo. Walang mga pahinanting gusto nang sumama sa inyo dahil sa kainitan ng inyong ulo. Ano naman ang masasabi niyo ron? Po, sa loob ng 4 na buwan ko po, ang nagiging pinanti ko lang po, 2 lang po. Sa noong December 29, 2023. Kapatid, kaya ako po tinatanong yan. Dahil nakikita po natin sa video ng marami na lumalabas sa social media. Merong isang social media sa Tondo. Parehong truck. Parehong nagka-cut-cut sa isa't isa. Isang truck. Tinat ng malaking truck. Nasa labas, nasa driver side, yung driver, patay yung driver dahil naipit ng 2 truck nung kinat nung ikalawang driver. Yun yung medyo mabigat dito na akusasyon. At sa akin pong tingin, mas makakabuting pag-usapan na lang itong off-air sapagkat maraming mga issue na dapat masagot, no? Tama, Attorney. Sila naman, kay kapatid na Manny. Kapatid na Manny, gaano katagal nyo na po ba ng empleyado itong driver na to? Ano pa ba si Manny? Parang 4 na buwan daw to, Attorney. 4 na buwan. 4 na buwan pa lang. Opo. Ayun. Medyo masaya kasi yan dahil ang gusto kong itanong dyan sa loob ng 4 na buwan, yan po ba ay araw-araw ninyong pinapapasok? Araw-araw po ba kayong pumapasok? Araw po. Linggo lang po ang wala akong pasok. Pahinga. Linggo. Pahinga lang po. Totoo ba, Kamani? Gusto kong madinig kay Kamani. Si Sir Manny po ba? Nandyan pa po? Hello? Dito pa po ako. Sir Manny, daw, tiyatanong ni Attorney Batas kung araw-araw daw po bang pumapasok itong si George. Ang depende po yan, ma'am, attorney, kung meron pong gate pass, hindi naman po halos araw-araw. Per biyahe po ba, Sir Manny? Per biyahe po sila. Per biyahe. 14% ang kanyang sahod, halimbawa, may biyahe siya ng Carmona, o sabihin na natin na Marilao,
15,000 ang bayad, halimbawa po, ang kanyang 14% po doon ay nasa 2,100 ang sahod niya. Porsentuhan. Porsentuhan po. Okay, Verbally sige. po, yun yung patakaran po sa piyan ngayon, porsentuhan po sila. Yan ay walang kaltas. Sabi ko sa kanila, bahala na kayo maghulog ng inyong mga is pag-ibig. Kasi hindi naman kayo regular employee o di pakyawan ng natin dito porsentuhan. Opo. Alam ko po, yung responsibilidad ko po sa mga tao. Ayun daw po, Attorney Batas, pakyawan at per biyahe, tas porsentuhan din po. Okay. Sige. So, maraming masasagot yung ganong klase ng kasagutan ni kapatid na Manny dito sa isyong ito. Panghuling punto ko dito, at marahil doon iilog ang kwento nung nasirang nasirang gate. Hindi ba may insurance yung truck niyo, kapatid na Manny? Meron pa ako insurance yan, TPL. Ang limit ng liability ko is 100,000. Ngayon, ang sabi ko naman ho sa bodega, kasi nakausap ko rin yung isang chicker nila, sabi ko, just muna, yung driver. Kasi kailangan muna mapatunayan yung negligence niya. At base naman ho sa mga testimonya ng aking mga tao, painante, ay talagang kapabayaan niya po yun. Sabi ko ngayon, makipag-usap lang po siya doon dahil ang gusto lang naman ay makipag-cooperate siya. Ako pa lagi ang nagpa-follow up sa kanya kasi gusto ko rin na hindi din maapektuhan yung hanap buhay ko, maging siya rin naman. Tama po kayo, no? At maraming salamat sa inyong pagpapaunlak dito po sa ipabitag ni Ben Tulfo dahil dito po nililiwanag natin ang mga issue sa pangalan ni Ginoong Ben Tulfo at gusto ko lang pong liwanagin yon. So, hindi pa po ninyo pinagbabayad yung driver na yan ng sinasabing nasira sa gate. Tama po ba? Kasi hindi pa ho siya nakikipag-cooperate doon. Actually, may billing na nga po. Kaya sabi ko, paano mo malalaman yung totoong presyo niyan at paano mo may papaliwanag sa side mo? Kasi pwede ka ho, sabi ko, makiusap na hindi namin kaya o hindi ko kaya yung presyo yung yan. Baka pwede ako na lang ang magpagawa. Actually, ang sabi niya nga sa akin, meron na po siya nakausap na gagawa. 25,000 lang daw ang gagastusin. Ngayon, ang sabi naman ng bodega ay ipapagawa daw nila sa kontraktor nila. Kaya sabi ko, makiusap ka, ikaw ang magpunta, baka maawa naman sa'yo na ikaw na magpagawa at doon, baka na pwede na ako sabi ko makatulong ng konti o tulungan kita. Kaso nga, sa inasal niya po sa akin, parang kumbaga sa maguno bibigyan ng manang isang anak kong suwaid. Okay. Yung sa akin kasi yung kanyang inaasal po kasi parang siya yung laging tama. Isang halimbawa po yan, yung hinihingi ko lang yung resibo ng diesel na sabi ko sa kanya dapat meron akong kopya niyan, yung pagkakarga ninyo. Ang pinalabas niya na pinagbibintangan ko raw siya na nagnanakaw ng diesel. Sabi ko, hindi. Wala akong sinasabing ganyan kasi patakaran ko yan kahit yung ibang driver o truck. Kaya sabi ko, itong taong ito, may sariling mundo. Sige, Sir Manny, mukhang nakuha na namin yung punto mo, Sir Manny. Opo. Attorney Batas, possible po kayo, no? Para at least okay. Attorney Batas, nandiyan pa po kayo? Wala na. Oo. Sige, ganito na lang, Sir George, no? Pag-usapan natin. Oo, pag-usapan natin sa baba, nakaisip naman kami ng kung anong pwedeng ipayo sa iyo kasi yun nga, narinig natin yung dalawang panig na party may mali ka rin, 'di ba? Sa nangyari kasi ibig sabihin, accountable ka dun sa truck. Okay? Na kahit sino pang pumasok dyan sa loob, nasanggiman, accountable ka pa rin. Pero, mamaya, kausapin ka namin sa baba kung ano yung pwede nating magawa regarding dito sa sumbong mo. Okay lang ba yun? Okay. Sige, usap na tayo sa baba. So, medyo OT na tayo. So, higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo, nabibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo.